Paano ba? 8 tips para umasenso ka sa buhay. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Let's start the video. Tip number 1. Kailangan mag-umpisa ka sa pangarap. Kung wala ka kasing pinapangarap, wala kang inaambisyon, edi wala ka ring makakamit. Totoo ito para sa ating lahat. Ang mga taong may ambisyon at nangangarap umasenso at maging masagana ang buhay ang sumusubok magsikap, nagpapatuloy sa planadong mga risks at nagtatagumpay sa huli. Para sa ibang karaniwang tao, ang nakakamit lang nila ay ang ordinaryo, isang nakakabagot na trabaho para lang magbayad ng mga gastusin at wala nang iba pa. Kung kontento ka na kasi sa sahod mo, sa buhay mo, wala namang masama doon. Pero ang taong kontento, hindi na nagtatrabaho ng extra yan. Basta sumweldo na, okay na yan hanggang sa susunod na sahod. Kaya kung gusto mong umasenso sa buhay, gusto mong malayo ang marating mo, kailangan you are aiming for more lagi. Lagi mong iniisip, paano pa kaya ako pwedeng dumami ang kinikita o di kaya gumanda ang posisyon ko sa kumpanya. Tip number 1, matutong mangarap. Tip number 2, maniwala na posibleng makamit ang iyong gusto. Ito kasi minsan ang nagseseparate sa mga taong nagiging successful at doon sa mga taong hindi na sumusubok. Kasi doon sa mga nagiging successful at nakikipagsapalaran, naniniwala sila sa sarili nilang kakayahan. Paminsan nga nasasabihan pa silang delulu. Kasi kung hindi ka maniniwala sa sarili mo, sino pa ba ang maniniwala sa'yo? Ito ang simpleng punto. Kung may nakikita kang bundok sa harapan mo at sinabi sa'yo na kapag narating mo ang tuktok, makakakuha ka ng 1,000 dolyar, mapanganib nga lang ang daanan sa matarik na bangin ng bundok. Aakyatin mo pa ba ito? Kung naniniwala kang kaya mo at kakayanin mo, malamang ay susubukan mo ito. Hingi ka ng tulong mula sa mga guide at maghahanda ka ng tamang kagamitan para maging mas ligtas at madali ang iyong pag-akyat. At dahil doon, tataas ang pagkakataon mong magtagumpay. Pero kung naniniwala ka na hindi mo kaya, malamang ay hindi mo na ito susubukan at iiwan mo lang ang oportunidad kung saan pwede ka sanang makakuha ng pera. So analogy lang to, no? Kung kunyari may mga taong nagsasabi sa'yo, subukan mo mag-apply sa trabahong mas magandang sahod, pero hindi ka naniniwala na matatanggap ka. Hindi ka na lang mag apply at pag hindi ka nag-apply, hindi ka talaga matatanggap. Kesa sa yung even if hindi nakapagtapos, naniniwala sila na apply lang ng apply, malay mo swertehin. And even if mahirapan nga sila makakuha ng mas magandang trabaho, eventually may matitisod rin. Kaya yung iba, no, iniisip nila ang mga nagsasucceed sa buhay, yung magagaling sa school, hindi necessarily. Actually, ang mga taong nagsasucceed, usually yung pursigido at even if marami ang obstacles, talagang sinusubukan pa rin nila. Tip number 2, maniwala na posibleng makamit ang iyong gusto. Tip number 3, huwag magreklamo, huwag gumawa ng palusot, at huwag manisi ng iba. Ang lahat ng sinasabi at pinag-iisipan mo ay nakakaapekto sa iyong mga gawain at ang lahat ng ginagawa mo ay nakakaapekto sa iyong mundo. Pwede mo silang gamitin para lutasin ang iyong mga problema at pagbutihin ang mundong kinagagalawan mo. Bakit mo aalisin ang kakayahan mong yon sa pagreklamo lang, paninisi, at paggawa ng palusot kesa magsikap para umasenso? Aminin na natin ang pag-asenso sa buhay may kasamang swerte yan. Kaya paminsan hindi natin maiiwasan na magreklamo na bakit hindi tayo sineswerte, na manise ng iba dahil pinanganak tayo sa isang katayuan sa buhay na hindi naman natin gusto. Pinanganak tayong mahirap, hindi kaya magtapos ng pag-aaral. At paggawa ng palusot na problema kasi dahilan ng gobyerno o di kaya ng hindi supportive na mga kamag-anak. Lahat ng yan posibleng totoo. Pero at the end of the day, yayaman ka ba sa pagrereklamo? Hindi, 'di ba?
Kaya tanggapin mo na lang yan talaga ang barahang nakuha mo sa buhay at isipin paano ka makakaalis dito. Maging responsable ka tungkol sa buhay mo. Akuin mo ang responsibilidad ng pag-asenso mo. Huwag ka na magreklamo tungkol sa mga bagay na hindi mo kontrolado at simulan mong gamitin ang mga bagay na kaya mong kontrolin. Ang iyong mga pinag-iisipan, salita, at gawa. Tip number 3. Huwag magreklamo, huwag gumawa ng palusot at huwag manisi ng iba. Take responsibility for your own success, ika nga. Gamitin mo ang kakayahan, kaalaman at oras mo para pagbutihin ang iyong buhay kaysa magsayang ka ng oras sa pagrereklamo, paninisi at paggawa ng palusot. Tip number 4. Huwag magsayang ng pera. Ang ilan sa atin ay kumikita ng 15,000, 20,000, 30,000 kada isang buwan. Bakit nga ba kahit anong sweldo ang kitain natin, maski malaki pa dito, no? Karamihan sa atin ay walang natitira sa pagtapos ng buwan. Simple lang iyan. Ano man ang sweldo natin, hindi natin napapansin na lumalaki ang paggastos natin kasama nito. Di gaya ng pagkain kung saan natututunan natin tumigil kapag tayo'y nabubusog, ang pagwaldas ng pera ay tumitigil lamang kapag ubus na ito. Anong masama sa paggastos ng lahat ng ating pera? Simple. Kapag nagkasakit tayo o may problemang dumating, wala tayong magagamit para protektahan ang ating finances. Malamang kakailanganin nating manghiram ng pera para magbayad ng pagpapagamot o repair fees at kung hindi natin inaalaga ang mabuti ang pera natin, posibleng mabaon pa tayo sa utang. Maging ang pagkakataon na kapag may oportunidad kang nakaharap at kailangan mo ng pera bilang kapital o kailangan mo ng kaunting pera para suportahan ang sarili at pamilya para makapag-adjust, wala tayong perang nagagamit. Dahil doon, mananatili tayo sa trabahong ayaw natin at maiiwanan tayo ng mga mabubuting oportunidad sa buhay dahil kailangan natin ng pera pambayad sa mga gastusin. Kaya huwag magsayang ng pera. Mananatili ka kasing talunan kung hindi ka nag-iipon. Ika nga, nothing makes a businessman so absolutely independent as ready cash. So kung gusto mo ng kalayaan sa buhay, gusto mo umasenso, kasama rito ang pagtatabi ng pondo. Tip number 5, huwag magsayang ng oras. May kasabihan tayong aanihin mo ang iyong itinanim. Ang lahat ng ginawa mo at hindi mo ginawa ngayon ay nakakaapekto sa iyong kinabukasan. Habang ang ibang tao ay nag-eehersisyo o nagbabasa, nag-aaral para umasenso sa kanilang negosyo at career, ang iba naman ay nagsasayang ng oras sa chismis, pagnood ng TV, o nagpapakaaliw sa internet at social media. Ano ang ginagawa mo sa libreng oras mo? Pwede kang magsayang ng ilang oras sa walang katuturang libangan o pwede mo ring gamitin ang ilang oras dito sa pagpapabuti sa iyong sarili. Huwag mong kalimutan na kapag mas marami kang nalalaman, mas marami kang oportunidad na makikita at magagamit. Ikaw ang bahala. Pag-isipan mo lang, pwede mong ubusin ang buong weekend sa pagnood mo ng TV, sa hobbies mo, sa pagsha-shopping o sa boyfriend o jowa. Pero, posibleng hindi mo ikayayaman yan. Ang kailangan mo talagang gawin ay magugol ng oras sa pag-aaral, sa paggawa ng negosyo o ng added na pera kung gusto mo talagang umasenso. Tip number 6, iwasang sumama sa mga hindi mabubuting kaibigan. Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. And you are the average of the 5 people you hang out with the most. So kung yung mga kaibigan mong kasama ay mga adik, tambay sa kanto, o di kaya ay puro bisyo, malamang ang buhay mo ay magiging ganun din. Kung sumasama ka sa mga mahilig manisi, magreklamo at magchismis, posibleng magiging ganun lang din ang buhay mo. Yun na ang magiging hangganan mo. Kaya huwag kang magpapahatak pababa. Mamili ka kung sino ang iyong mga makakasama. Tandaan mong mas mabuting manatiling mag-isa tuwing lunch at coffee break kesa sa sumama sa mga bad influence na kaibigan. Pumili ka ng mga kaibigan na nagsisikap umasenso at tulungan yung hilahin ang sarili ninyo pataas, hindi yung naghihilahan kayo pababa. Tip number 7, huwag masyado mag-isip. Napakaraming self-improvement books ang nagtuturo ng aral na ito dahil ito ay napakahalaga.
You become what you think about. At saka, thinking only gets you so far. Doing is what really gets you successful. So kung puro isip ka na lang, puro nood ka ng video tulad nito pero wala ka namang ginagawang bagong hakbang, mananatili ka sa sitwasyong meron ka ngayon. Isipin mo na lang, sino ang palaging nag-iisip uminom at naglasing? Ang mga lasenggo. Sino mga nag-iisip magnakaw ng mga wallet at pitaka? Mga mandurukot at magnanakaw. Sino ang nag-iisip mang-hold up? Ang mga kriminal. So kung ano man ang iniisip mo, yun din most likely ang magiging matatahak mo sa buhay. Ngayon, ano naman ang klase ng tao na nag-iisip ng paraan para gumaling o masenso? Posible mga leader, mga negosyante, yan ang magiging successful sa buhay. Kaya kailangan alagaan mo kung ano ang laman ng utak mo. Tip number 8, huwag masyadong magmadali kasi minsan dyan ka madadali. Alam na maraming tao na ang pagiging magaling na artist, doktor, negosyante at iba pang profesional ay nangangailangan ng oras at pagpupunyagi. Kung gayon, bakit iniisip ng marami na ang pag-asenso o pagyaman ay nakasalalay lamang sa swerte kaysa sa pagsisikap at karunungan? Napakaraming tao naghahanap lang ng shortcut sa pag-asenso. Pero wala namang sure win na investment kung hindi mo paghihirapan ito at wala ring bagay na walang risk. Yung mga nagmamadali, yun ang usually nai-scam at naloloko. Huwag tularan ito. Huwag kalimutan, ang kayamanan at kasaganahan nangangailangan ng wisdom, karunungan at pagsisikap, hindi lamang ng swerte. Walang ibang paraan para makamit ito. Ika nga nila, money doesn't grow on trees. Hindi napupulot ang pera. Kaya huwag magmadali. Magsikap, mag-aral, sumubok ng maraming bagay. Kapag nadapa at nag-fail, sumubok uli. Ang importante, gumagalaw, kumikilos. Hindi lang nag-iisip at hindi lang nagrereklamo. Maraming salamat sa pagnood. Sana ay umasenso kayo gamit ang 8 tips na ito. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. See you in future videos of the Paano Ba Tagalog How To channel.